Si Mavi ay isa lang katulong sa pamilyang Aragon. At dahil salat sila sa pera, ay napilitan siyang magtrabaho sa mansyon na pinagtatrabahuan din ng kanyang ina. Siya kasi ang panganay na anak sa kanilang 5 magkakapatid. Wala na rin ang kanilang ama dahil nasa kabilang buhay na ito. Nagkasakit sa baga at hindi na operahan dahil sa kawalan ng pera. Kaya roon niya napagtanto na ang unfair pala talaga ang buhay sa mundo. Kasi kapag hindi ka mayaman o wala kang pera, ay hindi masasalba ang buhay na meron ka. Tama nga rin ang kasabihan. Ang mayaman lang ang siyang yumayaman at ang mahirap ay siyang nahihirapan. Gustuhin man gumising ni Mavi sa lapis at papel niyang pangarap, pero wala rin siyang magawa. At dahil sa nangyaring yon sa kanilang buhay, ay tila ba nawalan na rin siya ng pangarap. Ano pa ba ang mangyayari sa buhay niya kung isa lamang siyang hamak na katulong? Nahiga siya sa damuhan para panoorin lamang ang mga bituing nagkikislapan sa langit. Tila ba nakikipag-usap sa kanya at sinasabing huwag siyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Ang mga bituin sa langit ay kay gandang pagmasdan, lalo na kapag madilim ang gabi. Tulad ngayon kaya't napangiti siya ng mapakla at itinaas ang isang kamay bago itinuro ng hinduturo niya ang pinakamalaki at magandang bituin na nakikita ng kanyang 2 mata dahil pakiramdam niya ay kumikislap ito sa kanya. Ikaw? Sabi niya sa kawalan habang itinuturo pa rin ang isang bituin na gusto niya. Ikaw ang bulalakaw, natutupad sa mga pangarap ko. Sabi ni Mavi at pumikit. Nangarap si Mavi ng kapayapaan. Wala pang 1 buwan ay tila susuko na si Mavi. Paano ba naman kasi may lalaking amo siya na ubod ng sungit? Daig pa ang babae na may regla araw-araw. Mavi, hindi bang sabi ko sa'yo huwag mong galawin ang mga papeles ko sa mesa? Sigaw ng amo ni Mavi na si Henderson. Kumikot ang mga mata ni Mavi. Heto na ngang sinasabi ko. Hindi pa pwedeng kausapin niya ako ng mahinahon? Tanong ni Mavi sa isip niya. Ang sabi ninyo po sa akin ay maglinis ako ng silid niyo, sir. Nanggigigil na sigaw ni Mavi. Nakawawala ng gana dahil hindi lang naman yan ang mga eksena nila ang makikita sa mansyon. Araw-araw ay may bangayan sila. Subalit, hindi naman natatanggal sa trabaho niya si Mavi dahil na rin sa nanay Elena niya na ipinagpapasalamat niya. Simpleng kapayapaan lang naman ang gusto niya. Nakakapagod din kasi ang mga bagay na paulit-ulit na lang. Napapagod din ang katawang lupa niya sa araw-araw na pagharap sa kasalukuyang trabaho na merong sigawan. Tapos, dagdagan pa ang pakikipaglaban niya sa boses ng kanyang amo. Literal na hinihikop ang 100% ng aking lakas sa isang araw lamang. Kaya paano kaya ang susunod pang mga buwan? Tanong na naman ni Mavi sa sarili niya. Nag-isip siya ng napakaraming beses na mga gagawin para lang bumait ang kanyang amo sa kanya. Pero kapag pumapasok sa balintataw niya ang Angry Bird na mukha ng isang Henderson, ay nawawalan siya ng pag-asa. Dahil alam niya sa sarili niya na wala sa sistema ng isang tiger ang pagiging mabait. Pero may pumapasok sa isipan niya. Ito ay isang paraan lamang na napapanood niya sa telebisyon at naniniwala rin siyang epektibo ito. Mali man pero bahala na si Batman. Alang-alang sa kapayapaan niya araw-araw ay susubukan niya. Nagpasya tuloy si Mavi na gayumahin ang sublado niyang amo para naman maging mabait ito at mabigay sa kanya ang salitang kapayapaan. Maliman ang paraan niya, pero buo na talaga ang desisyon niyang panggagayuma sa kanyang amo at ito ay aasikasuhin niya sa mismong araw ng day off niya. Nay!
Tawag ni Mavi at hinanap ito sa loob ng bahay. Ngayon kasi ang araw na day off niya kaya magpapaalam siyang mamasyal. Natagpuan niya ang kanyang ina na may ginagawa sa kusina kaya lumapit siya rito. Nay? Oh, Mavi! Sagot naman ni Aling Nena. Lalabas na po ako, Nay. Magalang na imporma ni Mavi. O sige anak, mag-iingat ka't umuwi ka bago magdilim. Habilin din ng nanay Elena niya. Ngumiti si Mavi ng matamis at nagbigay siya ng mahigpit na yakap at halik sa noo ng kanyang ina bago lumabas sa bahay kasi gusto niyang isakatuparan ang kanyang plano sa tigreng amo. Habang naglalakad si Mavi papunta sa paradahan ng tricycle, ay may nakasabay siyang matandang uugod-ugod na pero maraming daladala. Halos dinala na nito ang laman ng kanyang bahay. Umiling na lang siya dahil naaawa siya rito, pero nagdalawang isip din siyang lumapit sa matanda upang magbigay ng tulong. Nang lalampasan na sana ito ni Mavi dahil mauuna na siya sa matanda ay napasulyap pa siya rito. Kaya nanindigan na ang pagkadugong Pilipino niyang makatao at may malasakit sa kapwa. Huminga ng malalim si Mavi at dahan-dahang lumapit sa matanda at tinulungang magbitbit ng mga gamit na daladala nito. Lola, saan pong punta niyo? Magalang na tanong ni Mavi habang naglalakad na sila papunta sa paradahan ng tricycle. Hindi naman pala mabigat ang mga dala ng matanda dahil mga dahon ng iba't ibang halaman at ugat lang pala ito. Sa palengke, iha. Nadalhin ko lang ang mga paninda kong herbal na gamot. Sagot ng lola. Sa narinig na yon ni Mavi ay napahinto siya sa paglalakad at naalala ang dahilan kung bakit siya lumabas sa bahay ngayong day off niya. Tumingin siya sa matanda at patakbong lumapit kasi medyo nakalayo na ito ng 3 dipa sa kanya. Lola! Humihingal na tawag ni Mavi. Naisip niyang magtanong sa matanda pa tungkol sa gayuma. Baka may maitulong ito sa kanya. Ano yun, iha? Seryosong tanong ng matanda sa kanya. Magsasalita pa lang sana si Mavi nang huminto na ang tricycle sa harapan nila kaya nagpasya siyang mamaya na lang magtanong. Tinulungan niya muna ang matanda na makasampa sa sasakyan at pagkatapos ay sumakay na rin siya sa tabi nito. Sinabi rito kung saan sila pupunta. Nakarating na rin sila Mavi at Lola Cruzita sa palengke. Ngayon ay nasa entrada na sila ng gusali. Bitbit pa rin ni Mavi ang mga dala ng matanda. Hindi niya alam pero kusa rin siyang sumama kasi pakiramdam niya na ang lola na ang siyang sagot sa plano niya. Lola? Tawag ni Mavi sa matanda kaya huminto ito at tumingin sa kanya. Sumagot naman ito. Baka po matulungan niyo ako, Lola. Saad ni Mavi. Naglakad ang matanda kaya sumunod siya hanggang sa huminto ito sa harapan ng isang iskinita. Anong matutulong ko sa iyo? Tanong ni Lola Cruzita. Kung pera lang ang kailangan mo, wala akong maibibigay. Dahil ito pa lang ang paninda ko para magkapera ako. Mga herbal ang mga bitbit natin. Tapos may mga langis din ako para pampalis ng sakit sa katawan. Dagdag pang paliwanag ni Lola. Hulog ka talaga ng langit, Lola! Masayang pagputol ni Mavi sa sasabihin ng matanda dahil sa saya niya ay napatalon pa siya ng 3 beses. Nakita niyang naglapag ang matanda ng mahabang tela sa sahig at isa-isang inilabas ang paninda nito. Napagtanto ni Mavi na rito sa lugar na ito nakapwesto ang matanda. Sa katunayan po, Lola, sabi ni Mavi habang abala ang matanda sa ginagawa nito. Ipagpatuloy mo, giit ni Lola Cruzita.
Gusto ko po sanang magtanong kung may herbal po ba kayo para sa gayuma? Yung pampabait po sana ng tao. Seryosong tanong ni Mavi habang tinutulungan na ang matanda sa pag-aayos sa paninda nito. Wala akong ganyang gamot, iha. Sagot ng matanda, kaya umangat ang ulo at dismayadong tumingin sa matanda. Akala ba naman niya ay hulog na ng langit ang matandang tinulungan niyang magbuhat ng mga dalahin nito? Nawala ang sigla sa mukha ni Mavi dahil nagsayang lang pala siya ng oras. Pero bilang paggalang ay hindi na niya pinahalata sa kaharap. Sige po Lola at maraming salamat na lamang po. Malungkot na sambit ni Mavi. Tumayo na si Mavi at akmang ihahakbang na niya ang mga paa nang pigilan siya ng matanda kaya kunot noo siyang napaharap dito. Mahirap gumamit ng itim na mahika, iha. Pero matutulungan kita kung saan ka makakabili ng gayuma. Pampabait man lang ika mong gagawin mo. Tama ba? Paninigurado ng matanda kaya sumilay ulit ang ngiti sa mga labi ni Mavi. Nakita mo ang iskinitang ito? Tanong ni Lola Cruzita kasabay ng pagturo nito. Sa bandang pwesto ng matanda ay may makipot na iskinita. Tumango si Mavi bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Habang nakatingin lang sa itinuturo nito ay huminga ng malalim si Mavi. Medyo madilim sa bandang gitna pero makikita naman na merong mga nagtitinda ron ng mga abubot. Pumasok ka riyan at kumaliwa ka. Maglakad ka na lang 5 hakbang at ang unang pinto sa kanan ay roon ka pumasok. Kaibigan kong gumagamit ng itim na mahika para makatulong sa mga taong api sa pag-ibig katulad niya. Paliwanag ni Lola Cruzita. Di kita kinukonsinting tama ang gagawin mo. Hanggat maaari na may solusyon na magandang paraan. Mas mabuti sana yun pero ikaw na rin ang nagsabing pampabait lang kaya wala namang mawawala kung sakali. Sige, puntahan mo na. Salamat sa tulong mo. Wika pa ng matanda kaya ngumiti si Mavi. Salamat din po Lola. Magalang na saad ni Mavi. Walang sinayang na oras si Mavi kaya dali-dali siyang pumasok sa iskinitang itinuro ng matanda. Lakad-takbo pa ang ginawa niya bago siya kumaliwa at nagbilang ng 5 hakbang at humarap sa unang pinto sa kanan. Sa makatuwid, maraming mga tao sa paligid dahil maingay na ang loob ng palengke. Sari-saring sigawan sa kanilang paninda ang palitan na maririnig. Tao po? Tawag ni Mavi. Hindi siya sigurado kung may tao ba sa loob pero nagpasya pa rin naman siyang pumasok. Papasok na po ako. May tao po ba? Tanong pa niya. Naisip ni Mavi na baka may ginagawa lang ito dahil hindi pa malinaw sa pandinig niya kaya humakbang pa siya ng 2 beses at tumambad sa 2 mata niya ang isang matabang babae na may hawak-hawak na libro at nakaharap sa isang salamin. Ang paligid ng mesa ay maraming kandilang nakapalibot. Sino ka? Tanong ng ginang na halatang nagulat. Ipagpaumanhin niyo po ang pagpasok ko ng walang permiso. Paghingi ni Mavi ng paumanhin at yumuko siya. Inistorbo mong pagriritwal at pag-oorasyon ko, babae. Seryosong saad ni Madam Lueza. Sorry po. Nahihiyang saad ni Mavi. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ng ginang at malaya niyang pinagmasdan ang pangahas na pumasok sa teritoryo niya. Alam niyang may kailangan sa kanya kaya pinagmasdan niya ng mabuti ang babae. Gusto ko lang po sanang bumili ng gayuma para bumait ang aking amo. Nauutal na sagot ni Mavi. Maraming ritual ang gagawin bago magawa ang gusto mo. Sagot ng ginang at tumalikod na ito. Iba kasi ang gayuma sa pag-ibig at gayuma sa pampabait.
dahil once in the blue moon lang naman ang may nangangailangan nun. Malayang pinagmasdan ni Mavi kung ano ang gagawin ng ginang, pero nagulat siya nang gumalaw ang mga balakang nito ng 3 beses at gumiling-giling ito pababa bago siya humarap kay Mavi. Ganito ang mga gagawin mo sa gusto mong gayumahin. Kaya panoorin mong mabuti at tuturuan kita kasi hindi magiging mabisa ang gayuma kapag mali ang ritual o orasyon mo. Imporma ni Madam Lueza at nagsimula na naman itong gumiling pataas at pababa ang katawan. Umasim ang mukha ni Mavi. Pakiramdam niya, hindi niya kaya ang ginagawa ng ginang, lalo na kapag sa mismong harapan pa ng kanyang amo. Gusto na ni Mavi na umatras pero mas nanindigan siya sa kanyang desisyon. San-sanananan. Pagkanta ni Madam Lueza, habang kumikendeng-kendeng na parang feeling ng ginang ikakasexy niya ang pagsayaw ng ganon. Mawalang galang na po, ma'am. Putol ni Mavi sa ginagawa. Yan po bang ritual na gagawin? Tanong ni Mavi. Inisip niya kung saan niya narinig ang ritual ng ginang pero hindi niya maisip. Tumango ang ginang bilang sagot, saka nagpatuloy. Itinaas ng ginang ang 2 kamay at kumembot pa kanan. Kumembot ulit pa kaliwa bago inilagay ang 2 kamay sa muka. Dahan-dahan ding inalis at inilagay sa bewang at gumiling pababa. Pumikit si Mavi dahil hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi, pero pagdilat ng mga mata niya ay mas lalong umasim ang kanyang muka dahil mas lalong pumangit ang pagsayaw ng ginang sa harapan niya. Aminado naman si Mavi dahil mataba ang ginang pero hindi nakakatuwa. Hindi siya mapanghusgang tao pero gusto niyang itama ang ginang. Pwede naman itong magritual na hindi sumasayaw siguro dahil nagmumukha siyang si Majin Buu sa Dragon Ball kung ilalarawan ang katawan niya pero bilang isang panauhin ay wala siyang magagawa dahil feel naman ng ginang. Aakalain mo ngang miyembro ng Sex Bomb Girls ang ginagawa dahil yakang-yaka pa niyang gumiling-giling at mag-twerk. Na parang ewan. Diyos ko po, bulalas ni Mavi. Kailangan mong practicein dito kasi hindi tatalabang gayuma kapag kulang ang ritual o orasyon. Pagturo pa ng ginang. Tumalikod si Madam Lueza at sinundan lang ito ng tingin ni Mavi kung ano ang gagawin niya. May kinuha siya sa dulo ng mesa at isa itong maliit na bote na nababalot ng itim na tela. Nakita niya ang isang papel doon at kinuha niya ito bago humarap sa kanya. Yan ang kompletong orasyon. Isaulo mo at praktisin mo ang bawat galaw. Huling gayuma na ito para sa pampabait. Paliwanag pa ni Madam. Inabot pa nito ang papel kay Mavi at kinuha naman niya. Binuksan niya ang papel at binasa ng kanyang isip lamang ang nilalaman. Nang matapos basahin, ay tumingin ulit sa babae dahil alam niya kasing narinig niya na yon pero hindi niya maisip kung saan. Salamat po. Pasasalamat ni Mavi. Walang anuman babae. Sabi ni Madam. Bago umalis si Mavi ay tinuruan pa siya ng ginang kung ano ang gagawin. Nagdadalawang isip siyang gawin ang pasya para sa amo dahil hindi naman siya marunong gumiling-giling. Hindi magiging mabisa ang gayuma kapag hindi niya rin nagawa ang ritual sa harapan mismo ni Henderson. Bumabalik na si Mavi sa mansyon dahil tapos na rin ang araw ng kanyang pahinga. Kung tutuusin ay hindi rin naman siya nakapagpahinga dahil sa pinagkakaabalahan niya. Literal na nagpractice siya para masakatuparan ang plano niya dahil buo na talaga ang desisyon niya. Kapag hindi niya naman yon gagawin, siya rin ang araw-araw na mauubusan ng lakas. Mavi,
Sigaw ni Henderson sa pangalan ni Mavi. Sir? Sagot din pabalik ni Mavi at lakad-takbo ang ginawa niya para makarating lang sa kinaroroonan ng amo. Bakit ang tagal mo? Galit na tanong ni Henderson sa kanya at tumingin sa pambisig nitong orasan. 2 minuto akong naghintay dito sa labas ng kwarto. Imporma pa ni Henderson. Umikot ang 2 mata ni Mavi. Literal na ipinakita niya talaga sa amo niya. Hindi naman siya si Darna na makararating agad sa pangalawang palapag ng mansyon kapag tatawagin na siya nito. Hello? Nasa kusina po kaya ako? Matapang na sagot ni Mavi. Nakita niya ang pag-beast mode ng amo kaya nagdiwang siya dahil alam niyang panalo na naman siya. Pakidalan ako ng pagkain. Utos ng lalaki at tumalikod na ito. San ko po dadalhin, sir? Magalang na tanong ni Mavi. Sa tangang si Mavi. Iritableng sagot ni Henderson. Naiinis siya sa babae dahil palagi siyang binabara nito. Siya ang amo pero kapag nagagalit siya, mas lalo rin itong nagagalit. Kaya hindi sila magkasundo dahil naiirita siya. Nagtatanong lang naman po ako ng maayos, sir. Mahinang saad ni Mavi at yumuko pa ito sa harapan nito. Huminga ng malalim si Henderson at kumamot siya sa kanyang batok. Unang-una, alam naman ng babae na nasa opisina siya naglalagi dahil tambak ang kanyang trabaho. Saan ba ako palagi, Mavi? Sa bubong? Tanong ni Henderson. Sa opisina. Maikling sagot ni Mavi. Alam mo naman pala na nasa opisina ako, Mavi. Bakit nagtatanong ka pa? Gamitin mo utak mo. Seryosong bulalas ni Henderson pero pinaikutan lang siya ng mata. Nawalan na rin siya ng pasensya dahil sa natural lang na low-key ang babae. Tumalikod na si Henderson at iniwang nakayuko si Mavi dahil kapag tatagal pa siya roon ay alam niyang bubulyawan niya lamang ito. Pumasok na sa opisina niya si Henderson at hinarap ang bulubunduking papeles sa mesa niya. Ito ang mahirap kapag mayaman ka. Kasi kahit nasa bahay na, ay kailangan mo pa ring magtrabaho at mahalaga ang bawat TikTok ng orasan sa kanila. Nagsimulang pumirma si Henderson sa mga papeles kaya hindi niya na rin namalayan ang oras. 3 magkasunod na katok ang narinig ni Henderson upang mapahinto siya sa ginagawa. Napainat pa siya dahil ramdam niyang nangangalay ang batok at 2 kamay niya. Pasok. Pagbibigay niya ng permiso upang makapasok ang kumakatok sa labas. Sir, heto na pong pinahanda niyong pagkain. Sabi ni Mavi, kaya automatic siyang tumingin sa bungad ng pinto. Nakita niyang dahan-dahang lumapit sa mesa niya si Mavi na dala-dala ang pagkain niya. Maingat nitong inilapag sa mesa niya at isa-isang hinanda sa harapan ni Henderson ang pagkain at may kasama na ring juice at pagkatapos ay naglakad ito sa gilid ng opisina. Nagsimula namang kumain si Henderson dahil kanina pa siya gutom. Hindi niya na rin pinalabas si Mavi dahil mabilis lang naman siyang kumain at wala siyang pakialam kung nanonood ito sa kanya. Natigilan si Henderson nang bigla na lamang kumanta ang kasambahay niya. Nagsalubong ang kanyang paningin kaya tiningnan niya ito ng masama. Ano ba? Kumakain ako. Sita niya sa babae. Sir, may ipapakita po pala ako sa'yo. Pasasayahin ko po kayo. Yung katulad po sa mga napapanood ko sa telebisyon. Sabi ni Mavi at naglakad na papunta sa gitna. Alam ni Mavi na ito na ang pagkakataon niya dahil hindi pa nakaiinom ng juice ang kanyang amo na tinimpla niya. Baka mamaya kasi ay hindi nito inumin. Sayang ang pera niya at ang pag-practice niya. Inisip na lang ni Mavi na kapag nagtagumpay siya sa plano niya ay sasabihin niya na lang sa amo na, "Sorry, Your Honor. Wala akong maalala." "Sir, handa ka na ba?" Tanong ni Mavi.
Umiling si Henderson bilang sagot dahil wala naman siyang pakialam kahit anong gawin ito. Gawin mo ang gusto mo, Mavi. Wala akong pakialam. Sagot ni Henderson at ipinagpatuloy ang kanyang naudlot na pagkain, saka nagpatuloy rin sa pagsayaw niya sa ritual si Mavi. Anong katangahan yung pinagagagawa mo, Mavi? Sigaw ni Henderson. Napainom tuloy siya ng juice dahil bigla siyang nag-init sa ginawa ng babae. Hindi nga ito nakinig kaya muling napasigaw si Henderson. Labas! Pero hindi natinag si Mavi sa sigaw ng amo na parang wala siyang narinig dahil tinuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Nawala ng ganang kumain si Henderson kaya uminom na lang siya ng juice ulit. Inubos niya ito dahil nag-iinit siya. Mainit na nga ang kanyang ulo, tapos mag-iinit pa ang kanyang katawan sa ginagawa ng babae, kaya umiling na lang siya. Samantalang malapad naman ang ngiti ni Mavi dahil alam niyang nagtagumpay siya. Nakita niya ring ubos na ang juice na itinimpla niya. Pinagmasdan lang ang amo. Lumaki ang mga mata ni Mavi dahil ngayon lang ipinaalala ng isipan niya kung saan niya narinig ang ritual at steps na pinaggagawa niya. Napatuto pa siya sa kanyang bibig dahil isa palang trend yon sa social media. Sinasabi niya na nga bang may mali sa ritual. Unang dinig niya pa lang sa ginang kanina. Alam ni Mavi na nagmukha siyang tanga sa harapan ng kanyang amo, kaya minabuti niya na lang yumuko at ilang minuto pa ay binalot na ng kakaibang katahimikan ang silid na kahit kuliglig ay mahihiyang mag-ingay. Anong ginagawa mo? Malumanay na tanong ni Henderson. Biglang nag-angat ng ulo si Mavi at nagtama na naman ang kanilang mga mata. Natuwa si Mavi dahil mabisa talaga ang gayumang binili niya dahil walang bakas ng pagkasuplado ang nakikita niya sa mukha ng amo ngayon. Sorry, Your Honor. Wala po kong maalala. Painosenteng sagot ni Mavi. Patakbo ang ginawa ni Mavi para lang makalabas sa opisina ng amo. Sinubukan niya lang naman kung talagang mabisa ang gayuma. Nagbilang siya mula 1 hanggang 10 at hinihintay ang pagsigaw ni Henderson sa loob pero wala siyang narinig kaya alam niyang nagtagumpay siya at ngayon din ang araw na magiging payapa na ang buhay niya. Sa kabilang banda, tunog ng telepono ang nagpatigil kay Henderson sa ginagawa niya. Kaya kinuha niya muna ang cellphone niya at tiningnan kung ano ang pangalan ng nasa screen. Ngumiti si Henderson nang mabasa ang pangalan ng tumawag. Inaaya siya ng matalik niyang kaibigan na mag-bar hopping sila. Tinapos ni Henderson ang trabaho niya ngayong araw at pagkatapos bumalik na siya sa kanyang kwarto. Nagpasa siyang maligo at mag-ayos ng sarili. Simpleng white t-shirt at jogger pants lang ang suot niya dahil bar lang naman ang pupuntahan nila. Tiningnan niya muna ang sarili niya sa malaking salamin bago siya umalis sa mansyon. Masaya ang gabi ni Henderson kasi feeling niya ngayon lang siya nakawala mula sa hawla. Maingay man ang loob ng clubhouse dahil sa malakas na tugtugin, dumagdag pa ang ingay ng mga tao at nakahihilong mga ilaw na may iba't ibang kulay. Pero heto siya at sumasabay ang ulo sa musikang naririnig niya. Medyo tipsy na rin siya dahil marami-rami na ang nainom nila. Maraming mga babae ang lumalapit sa kanila pero dahil sa lasing na sila ay hinayaan na lang nila yon. Isang babae ang nagbigay sa kanya ng atensyon. Bawat indak at galaw ng katawan nito ay parang slow motion sa kanya. Pumikit-pikit pa si Henderson dahil iniisip niyang may kahawig ito, lalo na sa mata. Nang maisip niya ay ngumisi siya at umiling na lang dahil naalala niya naman ang katangahan na pinaggagawa ng katulong nilang si Mavi sa harapan niya kanina.
Nakakagigil ang babaeng yun. Bulalas ni Henderson at hinilot ang sentido. Natapos ang gabi na nagpakalasing lang sila ng kaibigan. Alam ni Henderson na kahit lasing siya ay kaya niya namang mag-drive. Sa madaling salita ay kaya niyang umuwi ng walang driver o tulong ng iba. Maayos nga siyang nakapag-park. Pagewang-gewang na pumasok si Henderson sa mansyon at dahan-dahan siyang umakyat pataas ng hagdanan papunta sa kwarto niya. Naalimpungatan si Mavi at nanunuyo ang kanyang lalamunan kaya't napagdesisyonan niyang bumaba muna at iinom sana ng tubig. Pero nakasalubong niya si Henderson na muntikan pang mahulog kung hindi niya lang naalalayan ito ng mabilis. Sir? Nauutal na saad ni Mavi. Ihatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Pagmamagandang loob niya sa amo at hindi naman tumutol si Henderson. Nang makarating na sila sa bukana ng pinto, ay huminto na si Mavi dahil alam niya ang mga patakaran sa mansyon. Isa na rito ang bawal na pumasok sa loob ng kwarto ni Henderson dahil maselan ito at ang mga magulang nito lang ang may karapatan na pumasok sa kwarto ng lalaki. Sir Henderson, pasok ka na po. Utos ni Mavi. Naglakad naman si Henderson patungo sa pintuan. Tumalikod na rin si Mavi nang marahas siyang hinatak ni Henderson papasok sa kwarto nito. Nagulat si Mavi sa eksenang yon dahil unang-una lasing ang lalaki at wala na rin ito sa katinuan. Gusto kong sayawan mo ako, Mavi. Bulong ni Henderson sa tenga ni Mavi at mariin na kinagat ang dulo ng tenga nito. Napatulala na lang si Mavi sa ginawa ni Henderson dahil hindi magproseso sa kanyang utak ang ginagawa nito. Naalarma si Mavi nang maalala niya na wala pala siyang suot na garment sa kanyang dibdib. Tinulak niya si Henderson kaya napaupo ito sa ibabaw ng kama nito. Nasa katinuan pa naman ang utak niya at kahit guwapo ang amo niya pero hindi niya ipapain ang sarili niya. Tumalikod na si Mavi pero hinatak na naman siya ni Henderson ng mas malakas kaya napahiga na siya sa ibabaw ng kama at umibabaw na sa kanya ang amo. Ang ganda ng mga mata mo. Bulong ni Henderson. Kumunot ang noo ni Mavi dahil sa pinagsasasabi ni Henderson. Sir? Nauutal na saad ni Mavi. Hinaplos ni Henderson ang mukha ng kasambahay niya at ngumiti. Napakurap-kurap na lang si Mavi na parang nahihipnotismo na siya sa ginagawa ni Henderson at nang ilapit nito ang mga labi ay kusa nang pumikit si Mavi. Naramdaman ni Mavi ang mga malalambot na labi nito at nalalanghap niya rin ang amoy ng alak sa bibig nito na siyang nagpainit sa kanyang katawan. Igalong mga labi mo. Mahinang utos ni Henderson sa babae. Alam ni Henderson na first time nito kaya hindi ito marunong humalik. Magaling kang mag-twerk at gumiling pero hindi ka marunong humalik? Nangaasar na tanong ni Henderson sa kasambahay. Biglang nagkamatis ang mukha ni Mavi at naalala niya naman ang katangahan na pinaggagawa niya kanina sa harapan ni Henderson. Itinulak ng dalawang kamay ni Mavi ang dibdib ni Henderson dahil nakaibabaw pa rin siya rito pero hindi ito nagpatinag at sinunggaban niya ulit ang mga labi ni Mavi. Hanggang sa sinagot na rin ni Mavi ang halik na ibinibigay ni Henderson sa kanya. At nawalan na rin sila ng kontrolado. Alam ni Mavi na mali dahil lasing ang kanyang amo pero dahil sa tawag ng laman ay wala na rin siyang nagawa pa kundi ang magpaubaya. Hindi niya nakontrolado ang kanyang isipan, lalo na ang kanyang katawan.
Saksi ang madilim na gabi at ang 4 na sulok ng kwarto ni Henderson ang makamundong kaganapan na tanging sina Mavi at Henderson din lang ang nakakaalam. Gumising si Henderson na masakit ang kanyang ulo na parang mabibiyak ito. Pumikit-pikit pa siya dahil sa panaginip na inangkin niya raw ang katulong nila kagabi. Nagbuntong hininga siya dahil pati ba naman sa panaginip niya ay ang katulong na si Mavi ang pinagpapantasyahan niya? Nag-inat siya ng katawan at laking gulat niya nang may nasagi siyang bulto ng katawan. Mabilis niyang inangat ang kumot at napagtanto niyang babae ito dahil nakatigilid ito sa kanya. Mavi? Gulat na tanong ni Henderson sa babae. Napakurap-kurap pa siya at nagbabaka sakaling nag-iilusyon lang siya. Pero nang hawakan niya ang braso ng babae ay umiling na lang siya. Anong nangyari? Bulalas ni Henderson at marahas na tumayo. Ang pagkakaalam niya ay panaginip lang ang nangyari, pero hindi pala. Mavi! Tawag niya ulit sa babae dahil mahimbing pa rin itong natutulog. Hindi gumalaw ang dalaga kaya kung naganap talaga ang lahat ng panaginip niya ay siguradong ubos ang lakas nito. Wala siyang nagawa kundi ang pumunta sa banyo at naligo. Sa kanya na lang kakausapin ang babae kapag gising na ito. Naalimpungatan si Mavi. Ramdam niya na parang binugbog ng 20 tao ang kanyang katawan. Mabilis siyang bumangon nang maalala ang nangyari kagabi sa kanila ng amo. Aray! Daing niya. Tatayo na sana siya nang maramdaman niyang masakit ang center of everything niya at sakto namang lumabas ang lalaking kaniig kagabi. Napayuko si Mavi dahil sa matang nakatingin sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong para magtungo sa banyo? Seryosong tanong ni Henderson. Tumingin si Mavi sa lalaki. Sadyang mabisa nga talaga ang gayuma dahil hindi sumisigaw ang amo at malumanay pa rin sa pananalita na dapat sana ay magalit ito, lalo na at nandito siya sa kwarto na bawal pasukin ng mga kasambahay na katulad niya. Nahihiyang umiling si Mavi dahil hindi naman siya makakatayo. Pakiramdam nga niya ay magkakatrangkaso siya ngayon. Napalunok siya nang hindi nakisama ang pantog niya dahil naiihi na siya. Napangiwi siya nang ginalaw niya ang balakang. Bubuhatin kita. Seryosong sabi pa rin ni Henderson at lumapit sa babae. Pinulupot niya ang kumot sa katawan ni Mavi at dahan-dahan na binuhat. Nagtungo na nga sila sa banyo. Salamat. Nauutal ng pasasalamat ni Mavi. Ow! Daing niya ulit dahil naramdaman niyang mahapde ang daanan ng kanyang ihi. Nagulat pa siya dahil hindi pala lumabas si Henderson at talagang hinihintay siyang matapos. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Sabi ni Henderson. Huwag na. Okay naman ako. Salamat. Nahihiyang sambit ni Mavi. Narinig naman ni Henderson ang ringtone ng telepono niya. Kumunot pa ang noo ni Henderson dahil hindi pamilyar ang numero na lumitaw sa screen ng cellphone niya. Hello? Bungad niya. Babe? Saad ng pamilyar na boses. Irene? Paninigurado ni Henderson. Yeah, babe. Ako nga. Natatawang sabi ng babae sa kabilang linya. Kamusta ka? Tanong ni Irene kay Henderson. Ayos lang. Ikaw ba? Tanong din ni Henderson. Uwi na ako sa Pilipinas. See you, babe. Wika ni Irene. Hindi na sumagot pa si Henderson dahil agad nitong binaba ang tawag. Si Irene ang long-time girlfriend niya pero hindi alam ng lahat. Siya kasi yung taong mahalaga ang salitang privacy dahil na rin na isang modelo ang kasintahan.
Gusto niya na mapayapa ang isip niya, ayaw niya kasing mahaluan ng showbiz ang kanyang trabaho. Lumabas na si Mavi mula sa banyo, pero huminto siya nang nakita niya si Henderson na may kausap sa cellphone nito. Paika-ika pa niyang pinulupot ang mga sapin sa katawan at isa-isa niya itong isinuot. Gusto kitang makausap, Mavi. Saad ni Henderson nang bumaling siya kay Mavi na nag-aayos na. Pasensya na sa nangyari, pero gusto kong... Hindi na natapos ni Henderson ang sasabihin niya. Hindi naman ako maghahabol, sir. Sabat ni Mavi. Pasensya na rin po kasi nilabag ko pong patakaran ninyo. Paghingi niya ng tawad, napaawang na lang ang labi ni Henderson. Alis na po ako, sir. Sorry po talaga. Mabilis na sabi ni Mavi at paika-ikang lumabas sa kwarto. Umiling na lang ang lalaki dahil wala na siyang magagawa pa. Mabilis na lumipas ang panahon na parang okay lang naman ang nagdaang araw sa kanila. Kung ano ang trabaho ni Mavi ay siyang ginagawa niya pa rin. Ang nag-iba lang ay hindi na siya sinisigawan pa ni Henderson. Parang wala na ring nangyari sa pagitan nila. Ang nag-iba lang siguro ay ang madalas nahuhuli ni Henderson ang kasambahay niya na nakatingin ito sa kanya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya ay may gusto ang babae sa kanya pero hindi yun pwede dahil may kasintahan na siya. Sa kabilang banda naman ay hindi alam ni Mavi kung ano ang gagawin niya sa natuklasan. Nag-absent kasi siya at lumabas ng mansyon para makumpirma ang hinala. Dahil sa pagduduwal niya 2 araw na. Hindi naman siya ganoon katanga para hindi alam na magbubunga ang nangyari sa kanila ni Henderson. Huminga siya ng malalim at buwaling sa doktor na siyang pinuntahan niya. Na ngayon ay nagsusulat na sa RX pad nito para sa mga bibilihin niya para sa vitamin nila ng baby niya. Salamat po, Dok. Pasasalamat ni Mavi sa doktor at lumabas na siya sa klinik. Lahat ng bili ng doktor niya sa OB-GYN ay inilagay niya sa kokote niya, alang-alang sa anak niya. Binili muna lahat ni Mavi ang mga kailangan bago umuwi sa bahay nila at nagpahinga. Kinabukasan ay pumasok naman siya sa mansyon. Nagtaka siya dahil masyadong abala ang mga kasamahan niya. Nakasalubong niya rin sa bungad ng pinto ang magulang ni Henderson. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Mavi sabay yuko. Magandang umaga rin, iha. Sagot ng mag-asawa sa kanya. Nagpaalam na si Mavi para simulan na rin ang trabaho niya sa mansyon. Hindi na malaya ni Mavi ang oras dahil magaan ang loob niya at masaya lang siyang naglilinis. Hindi niya rin alintana ang pagod na parang nasa alapaap lang siya. Lingid sa kaalaman ni Mavi ang mangyayari ngayong araw kaya nagulat na lang siya dahil pinatawag silang lahat papunta sa sala. Hindi niya alam kung ano ang pagdiriwang nagaganapin pero lumaki ang 2 mata niya nang makita niya ang isang babae na kasama ni Henderson. Lahat sila ay umuko dahil sa panauhin bilang isang paggalang dahil nasa sala rin ang mga magulang ng lalaki. Mama, Papa. Tawag ni Henderson sa mga magulang niya. Umangat bahagya ang ulo ni Mavi at nakita ang paghawak ng kamay ni Henderson sa babae. Meet my girlfriend, Irene. Pakilala ni Henderson sa kanyang nobya. Napayuko na lamang si Mavi at nagpanting ang kanyang tenga. Nasaktan siya sa narinig dahil sa pagkakaalam niya ay single ang amo. Single ang pinagbigyan niya ng katawan pero hindi naman pala. Humigpit ang hawak ni Mavi sa uniforme niya dahil umuulap na ang paningin niya. Sigurado siyang nagbabadya ng mahulog ang mga luha niya. Naramdaman niya ang maliit sa sarili. Alam niyang walang pwedeng sisihin sa nangyari, pero ngayon pa lang ay naaawa siya sa batang nabuo ng hindi naman dapat. Narinig niyang nagsalita ang ina ni Henderson, kaya umangat ang ulo niya at nagtama ang mga mata nila ni Henderson.
Mabilis niyang binawi agad ang paningin at ibinaling ito sa kanyang ina na nag-aayos sa kusina. Lumapit siya rito at kusa siyang tumulong dahil maya-maya ay kakain na ang kanilang amo. Gabi na pero hindi pa rin makatulog si Mavi. Sadyang kapag masaya ka ay may kapalit pala talaga na lungkot. Bumaba siya at lumabas. Tinungo niya ang hardin at umupo sa damuhan. Tumingala siya at ngumiti ng mapait dahil nakikita niya ang bituin na kumikislap pa rin sa kanya, kaya tumulo ang kanyang mga luha. Blanko ang isip niya at hindi siya makapag-isip ng tama. Pero isa lang ang alam niya at ang ikabubuti ng lahat, yung wala siyang masisira at wala siyang masasaktan. Hindi bali na lang kung siya ang sasalo, basta hindi siya ang sisisihin. Alang-alang sa pinagbubuntis niya at isang desisyon ang namuo sa kanyang isipan. Ang magpakalayo-layo na lamang. 5 taon ang nakalipas at umuwi man sa probinsya nila si Mavi kasama ang nanay Elena niya ay naging maayos naman ang buhay nila at tanggap ng kanyang ina ang batang pinagbubuntis niya. Ika nga nila, blessings ang pagkakaroon ng anak. At kung hindi ka man pinanagutan ng ama ng anak mo, ay huwag mong isama sa galit ang sanggol na walang kamalay-malay. Hindi ka man handa na maging isang ina, ay ipinagkaloob pa rin ng may kapal ang anak mo, kahit walang tatayong ama. Hindi kasalanan ang mabuntis ng maaga, dahil unang-una, alam ng nasa itaas ang magiging kapalaran natin. Masakit man sa parte ni Aling Elena na hindi pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa anak niya ay gagawin niya ang lahat, alang-alang sa magiging apo niya para lang maging maganda ang kinabukasan nito. Alam naman kasi ni Elena ang lalaking nakabuntis sa anak niyang si Mavi at hindi yon maaari. Ma! Mama! Tawag ni Clarissa sa mama Mavi niya pagdating niya sa maliit nilang tahanan. May magandang balita ang batang babae para sa kanyang ina. Kauuwi niya lang kasi at nagtungo siya kanina sa bahay ng kapitan ng barangay nila. Nabalitaan kasi niya na may magaganap na mini beauty contest para sa mga bata na magsisimula sa edad na 4 hanggang sa 10 taong gulang. Si Clarissa ay 4 na taong gulang na, kaya pwede na siyang sumama sa nasabing paligsahan. Magandang bata si Clarissa. Ang kutis niya ay hindi normal para sa iba, dahil napaka-flawless talaga nito. Mestiza kasi, natural na maitim ang kulay ng buhok niya dahil namana niya yon sa mama niya. Malalantik ang pilik mata at kulay abo ang mga mata niya. Matangos ang ilong at may mapupulang mga labi. Sa halip nga na purihin ng bata, ay madalas pang kutsain ng mga taga Santa Maria. Dahil ang daddy raw nito ay isang alien. Hindi kasi nila kilala at naiiba pa ang itsura nito. Alam naman ng karamihan na maganda si Mavi. Morena lang ang kutis nito. Pero ang anak niyang si Clarissa ay parang anak ng isang diwata. Ang ngumiti lang ay nakabibighani na. Mama V! Sigaw ulit ni Clarissa at nagmamadaling pumasok sa silid nilang mag-ina. Mama V! Kaloka ka naman, nak. Hindi naman binging mama mo. Hindi mo kailangang sumigaw. Bulalas ni Mavi sa anak dahilan na mapahagikik ito. Nasa maliit na kwarto nila si Mavi at nagbabalot ito ng package para sa mga order ng kliyente niya. Noong nagbubuntis pa siya ay may nakilala siyang isa nilang kapitbahay at may mga paninda ito online. Humingi siya ng pabor kung pwede ba siyang magbenta kahit wala naman siyang budget. Ang huling sahod nila mula sa pagtatrabaho sa mansyon ay itinabi yon ni Aling Elena para sa panganganak ni Mavi at mabait naman ang babae, kaya ginawa siyang online seller. Dati ay sasagot lang siya sa mga tanong ng kliyente sa Messenger at mag-upload ng mga produkto nila sa social media niya.
May natatanggap naman siya hanggang sa naisipan niyang bumili na rin ng produkto at mas marami na siyang naipon dahil sold out palagi ang binebenta niya. Mga damit yon. Sunod niyang negosyo ay mga aksesorya at ang mas mabenta ay ang beauty products niya. Pero kahit malaki na ang naiipon ni Mavi, ay hindi niya naisipan na ipaayos ang maliit nilang tahanan. Bala kasi nila ng kanyang ina na si Aling Elena na lumuwas ulit sa Maynila para doon bumili ng lupa at magpatayo ng bagong bahay. Naisip kasi nila na mas maganda kung sa Maynila nila pag-aaralin si Clarissa, lalo na at matalino ang bata. Nangihinayang sila kapag dito lang nila pag-aaralin sa probinsya si Clarissa. Normal naman ang mangarap, lalo na anak ni Mavi ang pinag-uusapan dito. Lahat naman ng mga nanay ay may mataas na pangarap para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak nila at mapabuti ang buhay ng mga ito sa hinaharap. Bagay na hindi naranasan noon ng mga magulang dahil kapos sa pera. Mama V, sama po tayo sa mini beauty contest ni Kapitana. May mga premyo po at cash po yun, Ma. Masayang pagbabalita ni Clarissa na may patalon-talon pa. May katabaan ang anak ni Mavi, kaya tumalbog-talbog tuloy ang matambok nitong pisngi. Baka hindi ka pwedeng sumama, anak. Ganito palang edad mo, anak. 4 po. Paliwanag naman ni Mavi sa anak at ipinakita ang 4 niyang daliri dito. Napanguso tuloy ang bata. Magsisimula po sa 4 na taong gulang hanggang 10 ang maaring sumama sa paligsahan ng kagandahan, Mama V. Giit ni Clarissa at natawa naman si Mavi. Hindi kayata papayagan nila, Clarissa? Sambit ni Mavi pero umiling lang si Clarissa. Ha? Bakit naman po? Wala naman pong nagsabi na bawal akong sumama ron, ah. Pagdadahilan pa ng anak ni Mavi. Binitawan na muna niya ang hawak niyang tape at lumuhod sa tapat ng anak. Alam mo kung gaano kita ipinagmamalaki, anak. Kasi nga mahal na mahal kita. Kaya lang, Clarissa, hindi pabor ang mga magulang ng batang sasama sa beauty contest na yan. Dali isipin nila na talo na ang mga anak nila kapag sasama ka. Magbe-base raw kasi sa ganda. Iniisip nila na mas maganda ka. Mahinahon na paliwanag ni Mavi. Ayaw niyang sumama ang loob ng anak niya, pero kailangan niyang pangaralan ito alang-alang sa mararamdaman ng bata. Mama V, may mga urado naman daw pong darating galing sa Maynila. 3 po sila at magiging patas naman po yata ang laban namin. Sa Beauty and Brain naman po kasi yun, Ma. Sabi pa ni Clarissa na parang maiiyak na rin dahil ayaw siyang pagbigyan ng mama niya. Narinig naman ni Aling Elena ang pinag-uusapan ng mag-ina kaya umeksena na rin siya. Sige ba, apo? Susuportahan ka agad ni Lola? Nakangiting sabi ni Elena sa kanyang apo sabay hawak sa balikat nito. Subalit nakasimangot pa rin ang bata. Salamat po, Lola. Pero kung ayaw naman po ni Mama V, hindi rin po pwede. Malungkot na sabi ni Clarissa at bagsak pa ang mga balikat. Nagkatingin na naman sina Elena at Mavi. Nangihingi ng permiso ang paraan ng pagtingin ng nanay ni Mavi na ikinabuntong hininga naman niya. Sige po, Nay. Kung ano pong gusto ni Clarissa ay sige po. Isa pa, gusto kong maging memorable para sa anak kong huling araw niya rito sa Santa Maria. Nakangiting sabi ni Mavi at namimilog ang mga mata ng anak niya. Talaga po, Ma? Pwede na po akong sumali? Nagagalak na tanong ng bata at tumango-tango si Mavi. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa magandang mukha ng kanyang anak. Hindi na nga bale ang mga negatibong komento ng mga kapitbahay nila. Basta ba'y masaya ang munting prinsesa niya at yun naman ang importante para kay Mavi, ang kaligayahan ng kanyang pinakamamahal na anak. Hoy, Beke! Tawag ni Mavi kay Alaska, ang kapitbahay nila na parte ng LGBT community.
Mabait ito at madaldal. May sariling beauty parlor. Mahusay kasi ito pagdating sa pagme-makeup. Hoy sis! Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo sa parlor ko? Maarteng tanong ni Alaska. Aladdin ang totoo nitong pangalan pero pinalitan mismo sa pangalan na Alaska. Grabe ka, Beke. Masamang hangin talaga? Natatawang tanong ni Mavi. Umikot lang ang mga mata ni Alaska at pumilantik ang kamay nito na ikinatawa rin nila pareho. Nasaan ang diwata mong anak, sis? Magiliw na tanong pa ni Alaska. Nasa barangay. Kasama niya si nanay para magperehistro ng pangalan sa gaganaping mini beauty contest daw. Sagot naman ni Mavi. Busy ka ba, Beke? Tanong pa niya at umiling ito. Wait, may narinig nga ako tungkol dyan, sis. Kung ganoon, kasamang anak mo? Gulat na tanong ni Alaska at nang tumangutango si Mavi bilang tugon ay napatalon sa tuwa ang bakla. OMG ka talaga, sis. Magandang desisyon yan. Nandito ka ba para kunin ako na maging makeup artist ng bebe girl mo? Tanong pa nito at muling napatango si Mavi. Pero baka maliit lang mabibigay ko sa'yo, Beke. Alam mo naman na nag-iipon ako. Pero huwag ka mag-alala. Libre kong isang buwan mong snack. Nakangiting saad ni Mavi at may pakindat-kindat pa siya. Sis, huwag kang ganyan. Baka mawala ang flower ko at maging hotdog. Ang pretty mo, ha? Ani naman ni Alaska. Dipungal ka talaga, Beke. Oh, ano na? Game ka na ba? Tanong ni Mavi at pumalakpak lang si Alaska. Turuan mo rin siya kung paano maglakad kapag nasa stage na, ha? Walang problema, sis. Pagsang-ayon na saad ni Alaska. Isang buwan din ang preparasyon para sa gaganapin na mini beauty contest sa Santa Maria. May mini ito sapagkat mga bubuwit ang sasabak sa paligsahan. Fiesta kasi nila at ngayon lang na-approve ng mayor nila na magkaroon ng ganitong klaseng palaro para sa mga bata. Maliban doon ay nag-practice din ng bonggang-bongga si Clarissa. Minsan ay naiiyak na rin ito sa pagod pero desidido nga talaga ang bebe girl ni Mavi na sumubok. Heto ang mga premyo nila. Ang corona para sa mananalo ay may makukuha siyang 30,000 at groceries. Para sa first, second, and third runner-up ay meron din na perang papremyo at kagamitan sa kusina. 3 ang horado na galing pa sa Maynila at may sorpresa din ang mga ito. Siyempre, para sa mga sumali rin sa paligsahan ay may premyo naman at sertipiko. Hindi na nga lang katulad pa sa mga winner. Sa katunayan, ay nahirapan si Mavi sa paghahanap niya ng gown na pwedeng rentahan kasi naunahan na siya ng ibang mga nanay. Kaya ang ginawa niya ay gumastos ng sobrang laki si Mavi. Bumili siya ng tela at mamahalin pa para naman makapal ang gown ng anak niya. Marunong naman sa pananahe si Mavi, kaya siya na ang gumawa ng susuotin ni Clarissa. Siya rin mismo ang nag-design nito. May talento naman siya sa pagdidisenyo ng mga damit. Hindi lang siya nakapag-aral sa kolehiyo dahil mahal ang tuition kapag pinili niya ang pangarap niyang kurso. Purple ang kulay ng gown at off-shoulder ang style ng gown pero mahaba ang manggas niya. Yung mga dekorasyong katulad ng bulaklak at paru-paro ay mano-mano nang inilagay yon ni Mavi. 3 gabi niya ring pinagpuyatan ito and worth it naman dahil maganda ang kinalabasan. Naghanda ng makakain at tubig nila si Aling Elena. Excited na nga silang lahat para sa gaganapin na mini beauty contest mamayang 1:00 ng hapon. Kinakabahan ka ba, anak? Malambing na tanong ni Mavi sa kanyang anak. Hindi po, Mama V. Okay lang po ako. Pa-chill na sagot pa ni Clarissa at namamangha talaga si Mavi dahil hindi niya ito nababakasan ng kahit anong klaseng kaba. Siya nga ay ninenervyos na. Ay nako, masyado ka talagang kampante, anak.
Sambit pa ni Mavi at hinalikan ito sa pisngi. Naglalambing na yumakap sa kanya ang anak niya. Sa totoo lang ay hindi naman magtatagal ang paligsahan, ngunit umabot sa 37 participants. Kasama na roon ang mga batang lalaki na magiging escort ng mga batang babae. Kaloy, ang anak ko ha! Huwag mong pababayaan! Habili ni Mavi sa escort ng anak niya na si Kaloy. 10 taong gulang na ito, patpati ng bata at may itsura naman ito. Siyempre naman po, Mama V. Hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. Nakangiting sabi pa ni Kaloy at kumunot ang noo ni Clarissa. Hoy, anong Mama V ka riyan? Mama ko lang siya, Kaloy. Sigaw ni Clarissa at niyakap pa ang bewang ng Mama V niya. Natawa naman sina Mavi, Nanay Elena at Alaska. Marami na ang mga taga Santa Maria ang dumalo para sa paligsahan. Mauuna kasi na i-expose sa mga participants. Simpleng pink na t-shirt na may nakaprint para sa gaganapin ngayon at ang pangalan ng barangay nila. Short naman pababa ang suot nila at 3 inches ang taas ng heels nila. Bilisan mo, sis! Kaunti na lang ang oras. Natatarantang sigaw ni Alaska. Muntik na silang hindi makaabot. Dahil sa dami ng mga tao, ay nahihirapan tuloy silang dumaan at nakita ni Mavi na nahihirapan din ang anak niya. Masisira ang buhok nito na maayos nang nakakulot. Binuhat na lamang ito ni Mavi at nakipagsiksikan siya. Nauuna sina Elena at Alaska. Dahil focus sa dinaraanan niya, si Mavi ay hindi na niya namalayan pa na sa unahan na pala ang paglalakad niya. Nagtulakan pa sila kaya na-outbalance na si Mavi. Ang anak niya ay napatili na rin. Ang inakala ni Mavi ay babagsak na sila sa lupa ay hindi nangyari dahil may sumalo mula sa likuran niya at ipinirmi siya mula sa pagkakatayo niya. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa kanyang anak, sa takot na mahulog niya ito. Salamat po! Nauutal na saad ni Mavi at sa hindi niya malaman na dahilan ay bumilis ang tibok ng puso niya. Naramdaman pa ni Mavi ang mainit na hininga nito na tumatama sa batok niya. Ang pamilyar na amoy na yon ay parang bumalik lang siya sa nakaraan. Dahan-dahan ang kumilos si Mavi pero hindi na siya nakawala pa dahil sa higpit ng hawak nito sa magkabilang balikat niya. Mavi Velasquez, tama? Tanong ng lalaking sumalo sa kanya at nanlaki ang mga mata ni Mavi. Dahil pamilyar na sa kanya ang boses na yon. Kilalang kilala niya. Bitawan mo nga ako! Sigaw ni Mavi at doon niya lang nakita ang mukha ng lalaki. Sir Henderson? Nauutal na sambit pa ni Mavi sa pangalan nito. Tumaas ang sulok ng mga labi ng lalaki at ikiniling ang ulo upang pagmasdan ang mukha ni Mavi. Naalala mo pa pala ako, Mavi? Nakangising tanong ni Henderson. May pekeng tumikim naman at lumipat ang tingin niya sa batang babae. Umawang ang labi niya sa gulat. Sino siya? Gulat na tanong ni Henderson. Ano namang pakialam mo? Masungit na tanong ni Mavi at dumistansya na siya. Kinabahan na si Mavi dahil sa muli nilang pagkikita ng dati niyang amo. Sagutin mo ko, Mavi. Sinong batang yan? Seryosong tanong ni Henderson. Higit na inilayo ni Mavi ang anak niya at kinakabahan siya na makilala nito si Clarissa. Alam mo, hindi natapos ni Mavi ang sasabihin niya dahil sa paghawak nito sa siko niya. Sagutin mo ko, Mavi. Sinong batang yan? Pag-uulit na tanong ng dati niyang amo. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, wala kang pakialam. Mariin na saad ni Mavi. Mama V, nagsisimula na po ang contest. Nakangusong sabi ni Clarissa. Sir, bitawan mo na pong mama ko.
Pakiusap ni Clarissa sa lalaki at doon lang natauhan si Henderson. Magsasalita pa yata ang lalaki nang tumalikod na si Mavi at inilayo na niya ang kanyang anak. Nang magsimula na ang paligsahan, ay nagulat si Mavi nang makita ang 3 hurado. 4 ang nakaupo roon, 2 babae, 1 lalaki at Becky naman ang pang-4. Isa na roon si Henderson. Nagtaka pa si Mavi kasi ano naman ang kinalaman ng lalaki sa mini beauty contest. Nasa dulo ang pwesto nila kasama ang nanay Elena nila at si Henderson ay hindi pinutol ang titigan nito sa kanya. Nagkakagulo na tuloy ang sistema ni Mavi pero nang makita ni Clarissa na ang ini-intro sa entablado ay napaayos ito ng upo. Maligayang fiesta po sa inyong lahat! Ako po si Clarissa Velasquez ng Santa Maria, contestant number 21. 4 na taong gulang at naniniwala po ako kapag maganda ka ay maraming inggitera. Maarteng saad ng anak ni Mavi na ikinanganga niya sa gulat. Umikot pa nga si Clarissa at taas noong tiningnan ang mga taong nanonood na saglit na tigilan. Marahas na binalingan ni Mavi si Alaska na napatutop lang sa bibig niya ang bakla, na pinipigilan lang ang mapatawa. Peke naman, bakit ganyan ang intro ng anak ko? Tanong ni Mavi. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay nakahalata. Dugtong pa ng bata at napasapo na lamang si Mavi sa noo niya pero may mga sumuporta naman dito kaya napuno ng palakpakan ang gym kung saan ginanap ang mini beauty contest. Sis, handa ka na ba kung anong ipapakitang special talent ng anak mo? Maya-maya ay tanong ni Alaska kay Mavi. Hindi na nga mapakali ang isa kasi hayo na naman ang pamilyar na 2 pares na mga mata na nakatitig sa kanya. Imposible kung kakatang anak ko, Beke. Hindi pa gaano kagandang boses niya. Ewan ko lang, hindi niya kasi sinabi. Sagot lamang ni Mavi at nang tawagin na ang numero nito ay lumapit sa unahan ang batang babae. Nagpakita ito ng special talent na ikinagulat ni Mavi. Hindi nga kumanta ang anak niya pero umarte ito at memoryado ang mga linya. Pasok na maging artista. Ang pamagat ay patungkol sa dalagang ina at talagang maraming nakarelate. May tumayong mga hurado pero tanging si Henderson lang ang hindi tumayo. Doon na kinabahan si Mavi nang mapansin niya yon. Ang galing-galing ng apo ko! Sigaw ni Aling Elena na hindi yata napansin ang dati nilang ama. Mano ko yan! Sigaw naman ni Alaska at hinila ni Mavi ang long hair nito. Ginawa mo pang manok ang anak ko, Beke? Sita ni Mavi. Natutuwa lang ako. Natatawang saad pa ni Alaska. Sunod ay ang pinaka-importanting event, ang Q&A. Kinakabahan na naman si Mavi. Alam naman niya na kayang-kayang sagutin yun ng kanyang anak dahil matalino naman ito. Contestant number 21. Panimula ng MC. Magkadaop na ang mga palad ni Mavi. Kung ikaw ang pagbibigyan ng may kapal, para maging madali para sa inyo ang lahat ng mga bagay-bagay, ano ang mas gusto mo? Pinanganak kang mayaman o pinanganak kang mahirap? Ano ang sagot mo at ipaliwanag ito? Simpleng tanong lang naman yon pero may iba na hindi pa rin nakuha ang tamang message o sagot sa tanong na yon. Hinawakan na ni Clarissa ang mic at pinasadahan niya ng tingin ang audience na seryosong nanonood sa kanya. Curious ang mga ito kung ano ang pipiliin niya at ang tamang isasagot. Huminto yon sa kanyang ina na binigyan siya ng matamis na ngiti at nahawa si Clarissa. Kung kaya kang pagbigyan ng buong may kapal, ay syempre po, ang kahilingan mo'y magiging madali na nga sa iyong lahat. Subalit, hindi mo mararanasan kung paano ka nagsimula na narating mong kinatatayuan o pwesto mo ngayon sa buhay.
Wala kang sariling kaalaman at karanasan sa pagsisikap para maabot mong mga pangarap mo. Paano kung madadapa ka sa putikan? Umaasa ka lang din na may magtatayo sa'yo. Paano kung nawala sa'yong lahat? Paano ka pababangon ng mag-isa kung hindi mo naman alam mong salitang tumayo sa mga sarili mong paa? Pinipili ko po ang ipanganak na mahirap sapagkat nabigyan ka ng maraming pagsubok sa buhay pero nandyan ka pa rin at nagpatuloy. Mararating mong matagal mong minimithi sa paraan na alam mo at walang tulong ng iba o walang perang tutulong sa'yo. Hindi katulad nating mga mahihirap ay kaya nating lampasan yun at hindi na tayo mangangamba pa na muli tayong madataba sa putikan. Galing na tayo ron. Mabilis na sagot ni Clarissa. May time limit kasi ang pagsagot nila at saktong natapos naman ito. Nakapasok sa top 20 si Clarissa at hanggang sa sunod-sunod na nga, hindi naligwak sa paligsahan ang anak ni Mavi. Hanggang sa ang anak na niya nga ang nakoronahan. At ang naging winner natin o ang nanalo sa mini beauty contest ay walang iba kundi si Clarissa Velasquez! Anunsyo ng MC. Patakbong nagtungo sina Mavi, Alaska at Aling Elena sa entablado para samahan si Clarissa. Congrats anak! Naiiyak na saad ni Mavi at mahigpit na niyakap ang kanyang anak na ang tamis pa ng ngiti nito. Panalo tayo, Mama V! Maligayang sambit naman ni Clarissa. May picture-taking pa ang naganap pero napahinto si Mavi nang naglakad palapit sa kanilang direksyon si Henderson. Ipapakilala ko sa inyo ang sponsor natin para sa nanalo ng Corona ng Santa Maria, si Sir Henderson Aragon. Pahabol na wika pa ng MC. Walang emosyon ang mukha ni Henderson pero nang bumaling kay Clarissa ay lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. Parang hinahaplos ng malambot na kamay ang dibdib niya sa tuwing pinagmamasdan niya ang maamo nitong mukha. Congrats Clarissa! Excited ka na bang makuha ang premyo mo? Tanong ni Henderson. Hindi na nga nakapagsalita pa si Elena dahil nagulat siya. Si Alaska ay kanina pa kinikilig na nakita niya ang gwapong hurado. Tapos si Mavi ay gusto nang umuwi agad para hindi na niya makita pa si Henderson. Opo! Masayang sigaw pa ni Clarissa. Kung ganun, kailangan mong sumama sa akin. Nakangiting sabi ni Henderson sabay lahad ng kamay niya. Ang inosenteng bata naman ay tinanggap ang kanyang kamay, sa kanya ito binuhat at patakbong umalis doon. Depungal! Saan mo dadalhin ang anak ko, Henderson? Sigaw ni Mavi at hinabol niya ang lalaki na bitbit na ang kanyang anak. Hindi na nga nakakilos pa ang mga tao at naguguluhan. Huminto sa tapat ng magarang sasakyan ang mag-ama at maingat na ibinaba ni Henderson si Clarissa. Matiim niyang tiningnan ang mukha nito. Napangiti siya dahil alam niya kung sino ang ama ng bata. Nagbunga nga ang nangyari sa kanila ng gabing yon. Pero pagkatapos ay bigla na lamang nawala ang kasambahay niya matapos niyang ipakilala ang nobya niya. Ang Mama V ko po? Tanong ni Clarissa at tumingin sa likuran ni Henderson. Bago pa nga makalapit si Mavi sa anak niya ay hinarangan na siya ni Henderson. Ano bang problema mo? May bahid na galit ang boses na tanong ni Mavi. Mag-usap tayo, Mavi. Seryosong saad ni Henderson. Wala tayong pag-uusapan, no? Sigaw naman ni Mavi at tinulak niya ang lalaki para malapitan na niya ang anak niya pero hinaklit lang siya nito sa braso. Bitawan mo nga ako! Ipapabarangay talaga kita! Makikita mo! Pananakot pa ni Mavi. Napahilot sa sentido niya si Henderson. Chill ka lang, Mavi. Wala akong masamang gagawin sa anak mo. Dahil anak ko rin siya. Mahinahon na sambit ni Henderson dahilan na matigilan ang batang kasama nila at pinukol siya ng masamang tingin ng babae. Ikaw!
Sigaw pa ni Mavi. At ako'y magulang ni Clarissa. Tama ako, 'di ba? Nabuo natin siya nung may nangyari. Hindi natapos ni Henderson ang kanyang pangungusap dahil tinakpa ni Mavi ang kanyang bibig. Tumahimik ka nga! Nagpipigil na inis na sambit ni Mavi. Ang suplada mo ngayon, Mavi. May tinatago ka talaga sa akin at si Clarissa. Sabihin mo na nga ang totoo sa akin. Hindi ko pwedeng magsinungaling dahil mukha pa lang ng batay ebidensya na. Katwiran pa ni Henderson at itinuro niya si Clarissa. Mama V, siya po bang papa ko? Inosenteng tanong ni Clarissa sa kanyang ina. Clarissa, hindi siya. Hindi tuloy niya natapos ang sasabihin sana ni Mavi kasi sumabat na si Henderson. Gusto mo ipa-DNA test kong bata, Mavi? Pananakot pa ni Henderson. Nagpakawala ng malalim na hininga si Mavi. Ano ba talagang kailangan mo? Tanong niya sa lalaki. Ikaw at ang anak ko. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Henderson. Nagpapadyak sa ines si Mavi. Hindi ba kasal ka na? Tanong ulit ni Mavi. Ipinakita naman ni Henderson ang kamay niya. Wala ka naman sigurong nakikita na singsing dito, Mavi, no? So, wala akong asawa, pero anak meron. Itinatago mo sa akin ang anak ko. Ani Henderson. Gusto niya tuloy sapakin ang lalaki. Sa pagkakaalala ko, ay may kasintahan ka. Ani Mavi. Dati lang yun. Matagal na kaming hiwalay. Simula nang umalis ka nang wala man lang paalam. Naiinis na wika ni Henderson. Ano naman pakialam mo kung umalis ako? At sino ka naman para magpaalam pa ako sa'yo, Aber? Tanong ni Mavi at namaywang pa siya. Dahil gusto kitang panagutan noon. May posibilidad na mabubuntis kita dahil wala tayong ginamit na proteksyon. Paliwanag ni Henderson. Pero sinabi ko naman na wala akong hahabulin sa'yo. At hindi pa nga nagtagal ay dumating ng kasintahan mo. Sa tingin mo naman na kung ano pang gagawin ko. Hihintayin ko pa na malaman ng mga magulang mo na nabuntis mo ko? Naiinis na tanong ni Mavi. Mavi, alam ko kung gaano kasama ang ugali ko nun. Pero hindi naman akong tipong lalaki na basta na lamang tatakasan ang responsibilidad ko sa isang babae. Kung pagbibigyan mo sana ako, naligawan ka, at bigyan ng kompletong pamilya si Clarissa. Kalmadong saad ni Henderson. Inilingan siya ni Mavi. Ayoko pa rin. Paano ka ba nakasisiguro na anak mo si Clarissa, ha? Ang tanong ni Mavi. Nakakainis na, Mavi, ha? Sige, magpapa-DNA test kami ng anak mo. At kapag napatunayan ko na ako ang ama ng bata, ay huyo ka sa akin. Wika ni Henderson at tinabig ni Mavi ang kamay niya. Anong huyo ka sa akin? Baka ikaw ang huyo dahil nandito ka at inaangkin mo ang anak ko. Masungit na wika ni Mavi. Marahas na bumuntong hininga si Henderson. Si Aling Elena na lang tatanungin ko. Saad ni Henderson at saktong palapit na rin sina Alaska at Aling Elena. Sana po'y magsabi kayo ng totoo. Anak ko po ba si Clarissa? Tanong niya. Ano, Sir Henderson? Nag-aalangan na usal ni Elena at tumingin sa anak niyang si Mavi na umiling lamang sa kanya. Sige na po, Aling Elena. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Para din naman po ito sa bata. Gusto ko pong panagutan ng ginawa ko noon sa inyong anak. Pagmamakaawa ni Henderson sa ginang. Nagpakawala ng malalim na hininga si Elena at dahan-dahan siyang tumango. Nay naman! Tila maiiyak na usal ni Mavi. Kung sinabi po ito sa akin noon ni Mavi, ay hindi po sana kami aabot sa ganito, Aling Elena. Sabi ni Henderson na tila sinisisi pa niya si Mavi. Alam mo naman ang nangyari, Sir Henderson. Ani Elena at tumango lamang si Henderson. Sa kanya binalingan si Mavi na mabilis namang nag-iwas ng tingin ng huli. Sa katunayan ay takot talaga si Mavi na malaman ni Henderson ang tungkol kay Clarissa. Pero ano pa ang magagawa niya kung nalaman na rin ito na may anak ang lalaki sa kanya?
Gulong-gulo pa talaga si Mavi, pero hinayaan na niyang magdesisyon si Henderson, lalo pa na alam niya na gaganda ang kinabukasan ng anak niya. May takot lang siya dahil baka hindi niya kayanin na mawala si Clarissa. Ang akala lang ni Mavi ay kukunin na sa kanya ang anak niya, pero kinabukasan ay nagulat na lamang sila nang dumating ang pamilya ni Henderson at ang mas ikinagulat ni Mavi ay ang purpose ng mga ito kung bakit nasa bahay nila. Iyon ay dahil namamanhikan na sila. Nagulat pa siya nang binigyan siya ni Henderson ng punpon ng bulaklak. Ano yan? Tanong ni Mavi at bahagyang itinulak niya ang dibdib nito. Bulaklak, para sa suplada kong girlfriend. Nakangiting sabi ni Henderson. Anong girlfriend? Naguguluhan na tanong pa ng babae para lang matawa si Henderson. Umiling lang si Henderson at kinuha na ni Mavi ang bulaklak. Hinawakan nito ang baba niya at pinisil. Nagulat pa siya nang siilin siya nito ng mariin na halik. Namimilog ang mga mata ni Mavi pero hindi naman niya kayang ipagtulakan pa ang lalaki kaya tumugon na lamang siya sa mga halik nito. Nadadala rin siya sa mabagal na galaw ng mga labi nito hanggang sa nabitawan na niya ang mga bulaklak at pumulupot ang mga braso niya sa leeg ni Henderson. Hindi na nga nila namalayan pareho, nasa kama na sila. Hingal na hingal at parang nasasabik sa isa't isa. Nagpaubaya naman si Mavi, pero bago pa mangyari ang nasa isip nila pareho, ay naabala sila ng inosenteng paslit. Mama, Papa? Tawag ng batang si Clarissa at nagkatinginan sina Henderson at Mavi. Panloob na lamang ang suot ni Mavi at wala ng damit pang itaas si Henderson. Nasa ibabaw na nga siya ng babae. Papasok na po ako Narinig pa nilang saad ni Clarissa. Ang anak mo, Henderson. Pabulong na sigaw ni Mavi at pinalo niya ito sa dibdib. Dumaing sa ines si Henderson. Hindi pa tayo nakakagawa ng second baby natin, Mavi. Nakasimangot na sambit ni Henderson at muling humalik sa lieg ni Mavi, kaya sinabunutan tuloy siya ng nobya niya. Si Clarissa? Naiinis na sabi ni Mavi. Masama ang loob ng boyfriend niya at isinuot nito ang bestida sa kanya. Pero humalik ulit sa mga labi niya at doon na pumasok si Clarissa. Oh my gosh! Tili ni Clarissa at napahalakhak si Henderson sa naging reaksyon ng anak niya. Nagsuot na siya ng t-shirt niya at binuhat si Clarissa. Inayos naman ni Mavi ang sarili niya. Nagiinit ang magkabilang pisngi niya. Muntik na naman niyang ibigay ang sarili niya sa lalaki. Ayos lang naman kung pagkatapos na ng kasal. Hindi natatanggi pa si Mavi, lalo na may nararamdaman naman siya kay Henderson. Hindi lang siya sigurado kung ano ba ang feelings nito sa kanya. Ano pong ginagawa ninyo ni Mama V, Papa? Tanong ni Clarissa sa kanyang papa. Gumagawa kami ng baby brother mo, anak. Sagot ni Henderson at ngumisi pa siya kay Mavi. Inirapan siya nito. Wow! Kung ganun po ay nakaabala ako sa inyo. Tanong pa ng bubuit. Opo. Sagot ng papa niya at sumenyas ito kay Mavi. Lumapit naman ang mama niya. Hinalikan nito ang pisngi na kanyang ina kaya napatili na naman si Clarissa. Kanina ka pa? Suway ni Mavi, sabay tulak na naman niya rito. Hindi rin nagtagal ay ikinasal na sina Mavi at Henderson. Hindi man alam ni Mavi kung magandang ideya ba ang magpakasal sila ng ama ng kanyang anak dahil wala namang love ang involved pero naisip niya na siguro para din ito kay Clarissa. Sa private resort siya dinala ng asawa niya para sa honeymoon nila. Kinakabahan siya sa totoo lang dahil may mangyayari ulit sa kanila sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Naisipan naman niya ang maglakad-lakad sa tabing dagat. Hindi lubos akalain ni Mavi na ikakasal siya sa dati niyang amo.
Sa pagmumuni-muni nga niya ay may yumakap na lang bigla sa likuran niya. Napaigtad pa siya sa gulat. Nang lilingunin niya, si Henderson ay hinalikan siya sa pisngi na umabot pa sa leeg niya. Nakiliti naman siya. Natatawang hinawakan niya ang kamay nito na nasa bewang niya. Malalim yatang iniisip mo, love. Malambing na sabi nito at nag-init ang pisngi niya. Manipis na bestida lang ang suot ni Mavi kaya ramdam na ramdam niya ang mainit na katawan ng asawa. Ano bang iniisip mo? Tanong pa ni Henderson. Yung mga... Sagot ni Mavi at bumuntong hininga. Maupo tayo. Ani Henderson at iginaya siya nito paupo sa tabi ng dagat. Nakapwesto nga siya sa gitna ng mga binti nito at mahigpit ang yakap sa kanya. Hala, kanina ka pa halik ng halik, Henderson. Natatawang sabi ni Mavi dahil pati balikat niya ay hinahalikan nito. Iniisip mo ba ang nangyari sa atin nun? Love, hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagsayaw mo sa harapan ko kaya nag-ibang tingin ko sa'yo pagkatapos nun. Pahayag ni Henderson. Pinakasalan mo ba ako dahil lang sa anak natin? Tanong ni Mavi. Nahihiya siya sa totoo lang. Ha? Hindi dahil doon. Simula kasi nang umalis ka. Palagi kitang hinahanap at hindi ko na nga namalayan pa sa sarili ko na minamahal na kita. Kahit na hindi naging magandang pagtrato ko sa'yo noon. Love, sorry ah. Dahil kay Irene ay pinili mong lumayo at ngayon lang ulit kita nahanap. May nakapagsabi rin kasi sa akin. Nasa Santa Maria daw kayo kaya pumunta ako ron bilang urado. Pero hindi ko alam na may Clarissa na pala tayo. Nakangiting sabi pa ni Henderson. Mahal kita. Alam mo ba yun? Tanong ni Mavi. Mahal na mahal din kita, love. Punong-puno ng emosyon na sabi ni Henderson at hinalikan niya sa mga labi ang asawa niya. Hanggang sa dahan-dahan na niya itong inihiga sa buhangin. Saksi ang maliwanag na buwan sa pag-angkin niya sa babaeng mahal niya. May aaminin ako sa'yo, love. Natatawang saad ni Mavi sa asawa niya. Ano yun? Tanong ni Henderson. Actually, ginayuma kita. Pag-amin ni Mavi at namilog ang mga mata ng kanyang asawa. Kaya pala ako, patay na patay sa'yo. Sigaw ni Henderson. Hindi, uy. Gayuma yon para pampabait. Depensa ni Mavi. Pero nangaakit ka naman sa akin. Nakangiting sabi pa ni Henderson, sabay na pumuesto sa ibabaw ng asawa. Bago pa niya mahalikan si Mavi, ay gumapang na sa likuran niya. Si Inigo! Natatawang sabi ni Mavi at nasa likod na rin nila si Clarissa. Sumimangot na naman si Henderson dahil hindi siya nakaisa sa asawa niya. Kinuha niya ang pangalawa nilang anak na si Inigo. Buntis na rin si Mavi sa bunso nilang anak. Huli pero di kulong, komento ni Clarissa. Makalipas ang maraming taon ay masayang namuhay sina Mavi at Henderson. Kasama ang tatlo nilang anak na sina Clarissa, Inigo at Hannah. Sa buhay ay walang imposible. Katulad na lang ang pag-iibigan ng dalawang tao kung magkaiba man ang estado ng kanilang mga buhay. Si Mavi ay